Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng mabuting buhay sana natin bilang mga Kristiyano. Pagdasal natin ang biyayang ito kasama ng mga biyayang hinihiling natin, at tulad ng pasasalamat ni Lawrence sa pagsapit ng kanyang ika-50 taong kaarawan. Pagdasal din natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga OFW, upang tayo maging marapat sa misa. Halina't magsisimuna sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa parang iyong kinalulugtan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayo tulad ng halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo. At ngayoy luhaang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila, sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makitang uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na kaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon
ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala, isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't pinatawag niya at tinanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ang buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian. Pagkat mula ngayon, hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Anong gagawin ko? Hindi ko kaya magbungkal ng lupa. Nahiya naman akong magpalimos. Aha, alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangasiwa, may itatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, ganong utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, ganong utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wikaan niya. Sulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Meron pong isang babae ang naglahad ng kanyang saloobin sa isang online community, parang chat room ito, tungkol sa kanyang asawa na walang trabaho pero pogi. Nagsettle daw siya sa lalaking ito dahil mahina daw ang kanyang self-esteem. Hindi naman daw siya kagandahan, kaya kahit walang trabaho, okay na rin sa kanya kasi pogi naman. At naisip niya, hindi malayong siya'y magustuhan kasi kahit hindi siya kagandahan, siya'y may trabaho naman. So yun ang naging simula ng kalbaryo niya. Mula daw ng unang date nila, siya ng lahat ng gumagasa. Hanggang daw ngayon, sila'y mag-asawa na. Tinuturuan daw niya ang kanyang asawa na kahit mag-check lang ng mga emails, hindi pa rin kaya, hindi pa rin magawa. Ito raw asawa niyang ito ang natanto niya, na-encounter niya, pinakaunang na-encounter niyang tao na walang kusang magkaroon ng sariling pera, para bang walang pangarap sa buhay. Ganon. Kang mas matindi, sabi ng babae, kahit nasa kanilang bahay, siya pa rin ang dapat na magdesisyon kung anong ulam ang lulutuin, kung anong klaseng luto ang gagawin, kung dapat bang takpan yung hindi nakaing o natirang mga pagkain, kung saan daw ba ilalagay ito, ganon. Siya pa rin daw lahat ang kailangang magdesisyon. So anong lesson? Huwag mag-asawa ng anong pogi. Hindi ganon yun. Huwag mag-asawa ng walang diskarte, walang paraan, walang pangarap sa buhay.
Sapagkat sa totoo lang, lahat naman tayo, mayroong talino, mayroon tayong likas na pagiging madiskarte at maparaan. Kaya nga, may mga kakilala tayo na no read, no write. Yung iba, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pero umunlad ng buhay. Kasi ginamit ang pagiging maparaan, ginamit ang pagiging madiskarte, ginamit ang likas na talino, nagsipag, nagsikap. That is why, kapag ang tao ay walang diskarte sa buhay, hindi maparaan, isa lang ibig sabihin yan, tamad yan. At wala yung pangarap sa buhay. At malaki pong kasalanan yan. Kaya nga sa ating Ebanghelyong napakinggan ay pinuri dito yung pagiging maparaan at madiskarte. Nung katiwala, kumikilos siya, hindi siya umaasa sa iba. Kahit na parang hopeless na yung case niya, akalain mong gumawa pa rin siya ng paraan upang maisalba ang buhay niya at hindi siya tulad ng iba na mabilis mawala ng pag-asa at pa-victim na lang na parang wala nang magagawa sa sitwasyon nila. Ganun sana. Hindi yung buhay ka pa, malakas ka pa, may magagawa ka pa, sumusuko ka na. And yes, kahit anong problema pa yan, sapagkat ang pagkatalo sa problema, tandaan natin, ay hindi yung pagkadapa natin, kundi yung hindi na natin pagbangon mula sa pagkadapa natin, kahit kaya pa natin. Tutulungan naman tayo ng Diyos eh. Basta tulungan natin siya, tulungan tayo. Sa Diyos ang awa, sa taong gawa. Nevertheless, tandaan po natin na ang pinuri dito sa Ebanghelyo ay yung pagiging madiskarte, maparaan, nung katiwala, hindi yung kanyang pagiging dishonest ha. Kaya nga kahit maparaan siya, kahit madiskarte siya, sinisanti pa rin siya na para bang sinabi sa kanya, magaling ka, ayos ka talaga. Noon pa man, kitang-kita ko ng pagiging resourceful, creative mo, maparaan mo, pagiging may kusa mo, pagiging matalino mo. Pero sisanti ka pa rin, tinatanggal pa rin kitang bilang katiwala dahil hindi ka mapagkatiwalaan. Kaya ito yung magandang reminder, halimbawa sa mga boss, unang-una na kahit magaling ang empleyado ninyo, kahit maasahan ang empleyado ninyo, pero nasira na sa katapatan, tanggalin na. Kung hindi, kakayanin kayo ng mga yan. O kaya baka pamarisan pa yan ng iba dyan. Sabihin ng iba, pwede naman pala, basta okay tayo magtrabaho kahit na hindi tayo maging tapat. Ikalawa, paalala rin ito sa mga empleyado. Maaring matalino, maaring magaling, maaring nagsisikap, dumidiskarte, maparaan, maasahan. Pero kapag nasira ka na sa katapatan, sisisantihin ka na rin. Sapagkat aanin nga naman ng tao ang kagalingan kung wala namang katapatan. Kung walang katapatan at tao, kung magaling lang, maaari niyang gamitin ang kanyang kagalingan, ang kanyang pagiging madiskarte at maparaan sa hindi tamang paraan. Ayun. At ito mga kapatid, ang isa sa mahalagang mensahe ng ating Ebanghelyong napakinggan. Lalo pat ito'y nagtapos sa pangungusap ni Jesus na sapagkat ang makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Pag sinabi pong makasanlibutan, ito yung makamundo. At pag sinabing makamundo, ito yung mga taong ang prioridad sa buhay ay ang buhay sa mundong ito. Kaya gagamitin nila ang kanilang pagiging madiskarte at maparaan, gagamitin nila ang kanilang talino sa buhay para mabuhay lang, para makapaghanap buhay, makapagnegosyo, makapagtrabaho, para makabili ng bahay, magkaroon ng maraming pera, makabili ng sasakyan, makapunta kung saan-saan, para sumikat, para mamayagpag, para parangalan, para i-secure ang buhay ng kanilang mga mahal sa buhay na wala namang masama. Kaya lang kung ito lang, kulang na kulang. At talagang magiging kasalanan din naman ito kung magtatapos ito sa ganun lang. Sapagkat ang buhay natin ay hindi lang naman dito sa lupa. In fact, ang mas tunay nating buhay at ang mas mahaba nating dihamak na buhay ay ang buhay na walang hanggan sana sa kabila. Kaya ang punto ng ating Panginoon ay kung ginagamit natin ang ating pagiging madiskarte at maparaan para sa buhay na ito, ay mas lalo nating dapat gamitin ang ating pagiging madiskarte at maparaan para sa Diyos at para sa buhay na walang hanggan. Hindi tayo dapat na maging makamundo o makasanlibutan, kundi dapat tayong maging makadiyos para sa Diyos. Para makasama ang Diyos. Dapat natin gamitin ang ating talino, ang ating pagiging madiskarte at maparaan. Indeed, it is good to prepare for our future here on earth. But are we also preparing for our eternal future? Na sa totoo lang ay mas dapat nating pahalagahan. Kaya nga mas dapat nating gamitin dito ang ating talino, ang ating pagiging madiskarte at maparaan upang higit pa sa buhay dito sa lupa, ito ang ating mapaghandaan. Alam niyo po ba na po pwede tayong masabihang bobo o hangal o tanga kahit na tayo ang maging pinakamayamang tao sa mundong ito? Siyempre, maitatanong ninyo, Father, pwede ba yun? Pwede bang ikaw ang maging pinakamayamang tao sa buong mundo nang masasabihan ka bang bobo o tanga?
Hindi nga ba't kaya ka magiging pinakamayamang tao sa buong mundo ay dahil ginamit mo ang iyong talino, ang iyong pagiging maparaan, ang iyong pagiging madiskarte? Oo, kung yan lang ang naging hantungan ng lahat ng ating pagiging matalino, madiskarte at maparaan, sapagkat sabi ko nga, yan ay kulang. At hindi po ako ang may sabi niyan, kundi ang ating Panginoon. O hindi nga ba't sa talinghaga tungkol sa hangal na mayaman, ay sinabi nung isang mayaman, mayaman na ako, nakapag-ipon na ako, anong gagawin ko? Sisirain ko mga kamalig ko at mas magpapatayo ako ng mas malalaking kamalig at sasabihin ko sa sarili ko, ayan, ayos na ang buhay ko. Anong nasabihin ng Diyos sa kanya? Hangal, tanga. Sa gabing ito ibabawian ka ng buhay, kanino mapupunta ang iyong kayamanan? At yan daw ang sasapitin ng taong nag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa, pero dukha naman sa kalangitan. Pwede pa rin masabihang tanga o hangal kahit naging maparaan. Dahil ang mundo lamang na ito, ang buhay lamang dito, ang kanyang pinahalagahan. Kaya nga in the end, it will boil down sa kung ano o sa kung sino ang ating pinahalagahan. Hindi sa ating pagiging maparaan, sapagkat kung sino o ano ang ating pinahalagahan, yun ang magmo-motivate sa ating pagiging maparaan. Sabi nga po nung namumroblemang babae sa kwento ko kanina tungkol sa kaniyang asawa, na ayaw talagang magtrabaho, wala talagang kusa. Hindi nga daw niya alam kung hindi talaga kaya o kampante lang talaga sapagkat nandun siya. Hindi nga ba't ang sagot ay po pwedeng yung pangalawa, kampante lang talaga dahil nandun siya. Kaya naman pwede namang gumawa ng paraan, pwede namang kumilos, pwede namang magsikap Pero hindi pinahalagahan ng kanyang asawa ang pagtulong sa kanya, kaya mas minamabuti nito na umasa na lang sa kanya. Diba? Same thing kung tayo magiging makamundo. Kung ang mas pahalagahan natin ay ang mundong ito at ang buhay sa mundong ito, siguradong magiging maparaan tayo para sa mundong ito. Para makakain lang, para makuha at makain ang gusto, para umasenso lang, para makapagtapos lang ng pag-aaral, para makapagnegosyo lang, para sa buhay lang dito. Kung hindi tayo magiging makadiyos, nakaw, kahirapan tayong gumawa ng paraan para sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Halimbawa, sa pagsisimba, pipilitin mo pa. Halimbawa, sa pagtulong, kung hindi mo pahingan, hindi magkukusang tumulong. Sa paglilingkod sa simbahan, sabihin, lagi siyang busy. Sa pagkapatawad, sabihin, masakit yung ginawa niya sa akin, hindi ko siya patatawarin. Sa pag-iwas sa kasalanan, palay na ega ang lumalapit, kaya hindi ko maiwasan, tinuka ko na lang. Sa pagkapakabuti, hindi naman ega ako napapaligiran ng environment na mabuti. Kung bakit hirap na hirap tayong gumawa ng paraan para gumawa ng kabutihan at umiwas sa kasalanan. Kasi nga, tayo mas makamundo kesa makadiyos. Nauubos ang ating enerhiya, ang ating panahon, ang ating lakas sa paggawa ng paraan para sa makamundong bagay at hindi para sa mga bagay na maghahatid sa atin sa walang hanggang buhay. Sanang ganun. Kasi anuman ang marating natin sa mundong ito, kung hindi tayo magiging makadiyos, baliwala lang ang lahat ng ito. Kahit ginamit natin ang ating talino, kahit ginamit natin ang ating pagiging maparaan at madiskarte, masasabihan pa rin tayong tanga. Kung sana'y ang magsasabi lang sa atin ng tanga kapwa lang natin, pwede nating pasinungalingan yan at sabihin, inggit ka lang. Hindi. Kapag ang nagsabi sa ating tanga, hangal, ay ang Diyos. Panghabang buhay nating pag-iisihan yon sapagkat alam natin na may mas mahalaga tayong bagay na nakalimutan o hindi talaga sinaalang-alang. Sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Hindi ako magdududa. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko.
sapagkat mahal niya ako. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong magkaroon ng tamang direksyon ng buhay ko, na ang buhay ko ay magkaroon ng orientation na hindi lamang hanggang sa buhay na ito, kundi yung buhay na makakasama ka pagdating ng takip silim ng buhay ko, yung makasama kang lubusan sa kalangitan at makita ko nawa ng kaligayahan na hindi sa pagkakamit ng maraming bagay, kundi nasa pagbibigay, hindi sa pagkikimkim ng aking galit, kundi sa pagkapatawad, hindi sa pagmamataas, kundi nasa pagpapakumbaba. Makita ko nawa na higit sa lahat mahalaga ang relasyon ko sa iyo at relasyon ko sa aking kapwa-tao, lalo na sa mga taong mahalaga sa buhay ko, na ang tagumpay sa buhay ay hindi pagkakaroon ng kayamanan, kundi pagkakaroon ng mahalagang bagay na dapat kong ingatan, ang aking relasyon sa iyo, ang aking relasyon sa aking kapwa, ang pagkapakabuting tao ko, ang pagsunod ko sa iyo, ang integridad ko, ang dangal ko. Yun sana ang mas mahalaga. Tulungan mo ko, Panginoon, na hindi isakripisyo ang mga bagay na ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ka mahirap kung nagbibigay ka sa iba. Hindi ka kakapusin kung may malasakit ka sa iba. Hindi ka magsisisi ng pagsunod mo sa Diyos, ng pagkapatawad mo, ng pag-alis mo ng galit dyan sa puso mo, ng patuloy mong pagmamahal at pagsakripisyo kahit parang hindi nasusuklian ito. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Nandoon ang tunay na kaligayahan. Kaligayahan hindi kayang bilhin ng kayamanan, kapayapaang hindi kayang maipaliwanag ng sino man na sa Diyos nagmumula lang. Na sa pagsunod sa Diyos ating mararanasan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sana'y basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang sa'yo lamang. Langin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan, ikaw ang lumikha sa tanan. Nagtaktang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal, ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, niniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapag-apatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay sa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Pamanami, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para sa langit. Bigyan mo kami ngayon
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala, pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaneyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Di ka rin masisiyahan kung walang pagmamahal, kaakibat ng dibdib. Anong mapapala ng tao sa lupa, di tulad sa kabila, kapiling ang lumikha.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pag-asalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging ang iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming ilang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa inyong mga tulong. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing